Nagsimula ang pelikula sa lalaking si Harry, isang wrestling coach sa isang kolehiyo. Bago naging wrestling coach, nagsilbi si Harry sa American military. Upang manatiling busy, nagpasya siyang mag-alok ng wrestling lesson sa mga mag-aaral. Kinagabihan, pagka-uwi ni Harry sa bahay, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Detective Jones na nag-abiso sa kanya na ang kanyang teenager na anak na si Jane ay nakoma sa ospital. Nang malamang sinaktan siya ng kanyang kasintahan, nalungkot si Harry at nabigla nang marinig ang balitang ito. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak ay naging biktima ng karahasan, kaya nagmamadali siyang pumunta sa ospital para makita ang kasalukuyang kalagayan ng anak. Umupo siya sa tabi ng higaan nito, at tinitigan siya habang mas lumalala pa ang kanyang kalagayan. Pagkalipas ng ilang segundo, nilapitan ni Jones si Harry at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkaaresto ng kasintahan ni Jane, na umamin sa lahat ng kanyang mga krimen laban sa kanya. Sa interogasyon, inamin ng nobyo ni Jane na sinubukan niyang umiskor sa kasintahan, ngunit nang tumanggi ito, nagalit siya at sinaktan ang dalaga, hindi alam na magre-resulta ito sa pagkakakomatose ni Jane. Hindi nagtagal, pagkaalis ni Jones, nagmamadali ang mga doktor at nurse na iligtas ang buhay ng dalaga, at walang magawa si Harry kundi ang manood lang sa may sulok. Sa kasamaang palad, namatay si Jane, na labis namang ikinalungkot ng amang si Harry. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Harry sa death trial ni Jane. Pagkatapos ng mahabang paglilitis, pinatawan ng hukuman ng habang buhay na pagkakakulong ang attacker ni Jane. Nagbigay ito ng kaunting ginhawa kay Harry dahil ito ang ninanais niya kahit na hindi na nito maibabalik ang buhay ng anak. Pagkatapos ng paglilitis, sinubukan ni Harry na ipagpatuloy ang kanyang buhay ngunit hindi siya makaget over sa pagkamatay ng kanyang anak. Madalas niyang tinitingnan ang mga larawan ni Jane at ginugugol ang kanyang gabi sa pag-inom ng alak. Nang tumawag si Jones para tanungin kung kumusta na siya, ayaw ni Harry na mag-alala siya, kaya sinabi niyang okay lang siya at nagpasalamat para sa tulong na ginawa niya para sa kaso ni Jane. Bago ibaba ang tawag, sinabihan ni Jones si Harry na tumawag kung kailangan niya ng tulong. Kinabukasan, sinubukan ni Harry na ilayo ang kanyang sarili mula sa kalungkutan sa pamamagitan ng panonood ng sine, ngunit naputol ang kanyang kasiyahan ng isang binatang hinaharas ang kanyang kasintahan sa loob ng sinehan. Ikinagalit ito ni Harry kaya pinagsabihan niya ang binata at hinagisan pa siya ng popcorn. Pagkatapos ng pelikula, kinumpronta ng binata si Harry sa labas. Inutusan lang siya ni Harry na pumunta sa ibang lugar kung gusto niyang landiin ang kasama niyang babae. Ikinagalit ito ng binata na naglabas ng kutsilyo. Gayunpaman, si Harry, na isang dating miyembro ng militar at wrestling teacher, ay madali siyang natalo. Kinabukasan, bumalik si Harry sa pagtuturo ng wrestling. Nag-concentrate siya sa pagtuturo sa kanyang paboritong mag-aaral na si Kathy, at nag-alok pa sa kanya ng karagdagang klase kung gusto niyang mag-improve pa. Ginagawa ni Harry ang lahat ng ito dahil ipinaalala sa kanya ng mukha ni Kathy ang kanyang yumaong anak na si Jane. Kalaunan, natapos na ni Kathy ang kanyang wrestling class at pagkatapos ay umuwi na sa kanilang bahay. Gayunpaman, nagalit ang kanyang amain na si Tom dahil hindi siya sa kanya nagdala ng anumang pagkain. Ikinainis ito ni Kathy at pumasok na sa kanyang silid upang maiwasan ang anumang pagtatalo. Nang sinarado niya ng malakas ang pintuan, nagalit si Tom at inakusahan siya ng pagiging walang galang. Naniniwala siyang isa siyang suwail na bata, kaya sinampal niya ito at sinabihan siyang lumayas na sa kanyang bahay. Nagalit si Kathy sa pag-uugali ni Tom at lumaban siya pabalik. Sa kabutihang palad, nakialam ang kanyang ina na si Linda, at inawat ang away. Si Kathy, napagod na sa pagmamaltrato ni Tom at hindi na nakakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang ina, ay mas piniling umalis sa kabila ng pagmamakaawa ni Linda. Kalaunan ng gabing yun, nagmamaneho si Harry pauwi at napansin niya si Kathy na mag-isa sa hintuan ng bus. Huminto siya at hinikayat ang dalaga na pag-usapan ang kanyang problema sa loob ng sasakyan. Sinamahan niya ito sa isang restaurant kung saan inamin ni Kathy na madalas siyang pinapagalitan at minamaltrato ng kanyang stepfather, kaya naman nagpa siya na siyang umalis ng bahay. Nang marinig ito, hinimok siyang umuwi ni Harry dahil alam niyang nag-aalala na si Linda sa kanya, at nangako din si Harry na kakausapin niya si Tom. Inamin ni Harry na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil itinuturing na niya si Kathy bilang sarili niyang anak at ayaw niyang mawala ang isa pang taong pinapahalagahan niya sa pangalawang pagkakataon. Matapos marinig ang mga payo ni Harry, pumayag na si Kathy na sundin ito, kaya agad siyang sinamahan ni Harry pauwi.
Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Harry ang kanyang mga tungkulin sa pagtuturo ng wrestling. Gayunpaman, nakita niya ang mga sugat sa mukha ni Kathy at nalaman na muli siyang sinaktan ni Tom. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa bahay ni Kathy para kumprontahin si Tom. Pagdating niya doon, binigyan niya ng pera si Kathy pambili ng pagkain at para makausap niya ng personal si Tom. Sa puntong yun, nakiusap si Harry kay Tom na tratuhin ng mas mabuti si Kathy dahil naaapektuhan nito ang kalusugan ng kanyang isip. Sinabi niya kay Tom na kung hindi siya titigil, isusumbong niya siya sa mga awtoridad para sa child abuse. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Tom at nagbabala kay Harry na huwag siyang makikialam sa buhay ng ibang tao. Ikinagalit ito ni Harry, kaya binali niya ang braso ni Tom. Pagkaraan lamang ng pagbalik ni Kathy, dala ang pagkain. Inutusan siya ni Harry na ihatid ito kay Tom, na ngayon ay labis ang nararamdamang sakit sa kanyang braso. Nakahinga ng maluwag si Kathy nang makitang kampi sa kanya si Harry, at ihinagis ang pagkain sa namamagang braso ni Tom. Nang sumunod na araw, habang nagtuturo ng wrestling, ipinatawag si Harry sa police station pagkatapos magsampa ng kaso ni Tom laban sa kanya. Pagdating sa istasyon, nakipagkita si Harry kay Jones na nagulat sa pag-atake ni Harry. Inamin ni Harry ang kanyang naging aksyon at ikinwento kay Jones ang mga detalye ng pagmamaltrato kay Kathy. Si Jones, na tila naniniwala kay Harry, ay sinabing mag-lay-low muna siya habang ginagawa niya ang investigasyon. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Tom sa kanyang kasamahan na si Sergio, isang lalaking nagtatrabaho para kay Rich, isang mafia boss na nagtatraffic ng mga babae. Sinabi ni Tom kay Sergio ang tungkol sa pagtatalo nila ni Kathy, at inalok siya ni Sergio ng $10,000 para ibenta siya sa mga mayayamang kliyente sa auction. Dahil sa pera, tinanggap ni Tom ang alok at nangakong ihahatid kay Sergio ang anak kapag nakauwi na siya mula sa paaralan. Kasunod ng tawag, nakipag-ugnayan si Tom kay Kathy at nag-alok na susunduin siya sa campus at pati na rin si Linda mula sa kanyang opisina. Pumayag naman si Kathy na nabigla sa kanyang biglaang pagiging palakaibigan. Nang matapos ang kanyang klase, nakita niyang naghihintay si Tom sa kanya at pumasok sa sasakyan ng amain, hindi alam na meron siyang masamang plano. Kinabukasan, nakatanggap si Harry ng tawag mula kay Jones na ipinaalam sa kanya na ang mga pulis ay nakatanggap ng report mula sa isang ina tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Ibinunyag ni Jones na si Linda ang inang naghahanap sa kanyang anak na babae, si Kathy. Nang matuklasan ni Harry na nawawala si Kathy, tumakbo siya papunta sa paaralan upang suriin ang mga CCTV camera. Pagdating doon, hiniling ni Harry sa security guard na ipakita sa kanya ang CCTV footage sa labas ng kolehiyo mula noong nakaraang araw. Doon, nakita niyang sinundo ni Tom si Kathy bago ito mawala. Naghinala si Harry na ang kanyang amain ang may pananagutan sa pagkawala ni Kathy, kaya nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga upang malaman kung nasaan siya. Sa kabila ng magalang na pagtanong ni Harry, naging arogante ang kilos ni Tom at tumangging sagutin ang kanyang mga tanong. Dahil sa galit, binugbog ni Harry si Tom hanggang sa aminin niyang ibinenta niya si Kathy kay Sergio. Pagkatapos ay hinila ni Harry si Tom sa loob ng sasakyan upang idirekta siya sa address ni Sergio. Makalipas ang ilang sandali, nabigla si Sergio sa pagpasok ni Harry sa kanyang tirahan na nagtulak sa kanyang papasukin si Tom sa loob. Nang walang pag-aalinlangan, inatake ni Harry si Sergio at inutos na malaman ang lokasyon ni Kathy. Si Sergio, na hindi na makayanan ng pagpapahirap ni Harry, ay inaming ibinigay niya si Kathy kay Rich, isang lalaki na karaniwang kumikidnap ng mga babae para ibenta sa Las Vegas Casino Hotel. Ayon sa pag-amin ni Sergio, isusubasta ni Rich ang mga kinidnap na babae sa mga mayayamang kliyente, at ang mananalong bidder ay magkakaroon ng karapatang gawin ang anumang gusto nila sa mga babae. Dahil sa galit sa malupit na pagtrato ni Sergio at Tom kay Kathy, ikinulong ni Harry ang dalawang lalaki sa isang silid bago umalis papuntang Las Vegas. Nakipag-ugnayan din siya kay Jones upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang pagdukot kay Kathy ng isang mafia boss at humingi ng tulong. Matapos makuha ang impormasyon mula kay Harry, pumunta si Jones kay Linda upang ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ni Kathy bago nagpaalam at sumunod kay Harry sa Las Vegas. Samantala, nakarating na si Harry sa Casino Hotel at nagpanggap na isang auction participant. Pagkatapos ay ipinadala siya upang makipagkita kay Dale, ang manager ng hotel. Tinanong ni Dale si Harry kung paano niya nalaman ang tungkol sa auction at nagsinungaling si Harry na nakuha niya ang impormasyon mula kay Sergio dahil malapit silang kaibigan ng mafia. Si Dale,
na naramdaman ang kawalan ng banta ni Harry, ay binigyan siya ng susi sa silid at ipinaalam sa kanya ang nalalapit na virtual auction na naka-schedule ngayong alas 11 ng gabi. Habang nasa kanyang silid, tinawagan ni Harry si Jones na nakarating na din sa Las Vegas Police Station. Inutos ni Harry na huwag pumunta si Jones at iba pang mga police unit sa casino dahil hindi pa niya nakikita si Kathy. Ang Las Vegas Police Chief na si Vanessa ay tinanggihan ang alok ni Harry at nagplanong magsagawa ng raid sa lalong madaling panahon. Sa galit, iginiit ni Harry na poprotektahan ng mafia si Kathy at ang iba pang mga dinukot na babae kung gagawin nila ang pagsalakay. Sinabi ni Harry na magpapanggap siyang participant sa auction para malaman ang kinaroroonan ng mga nakakulong na babae. Kapag natapos na ni Harry ang kanyang gawain, aabisuhan na niya ang mga pulis na isagawa ang raid. Matapos marinig ang paliwanag, pumayag si Vanessa sa ideya ni Harry. Kalaunan, sa eksaktong alas 11 ng gabi, pumasok si Harry sa isang silid upang makibahagi sa virtual auction na kinabibilangan ng maraming kabataang babae. Nang makita ni Harry ang larawan ni Kathy, agad siyang nagbid para sa kanya ngunit isang mayamang Arab bidder ang nag-offer ng mas malaking halaga, dahilan para mapilitan si Harry na taasan ang kanyang bid. Sa kasamaang palad, natalo si Harry sa auction na nagudyok sa kanyang kaagad na makipag-ugnayan kay Jones at hilingin ang pag-deploy ng puwersa ng pulisya sa casino hotel. Personal niyang hinanap si Kathy at ang iba pang mga batang babae na ikinulong ni Rich. Si Jones at ang kanyang team ay agad na pumunta sa casino hotel pagkatapos nilang matanggap ang tawag. Samantala, tinanong ni Harry si Dale tungkol sa kinaroroonan ni Kathy, only to discover na nakakulong siya sa headquarters ni Rich na matatagpuan sa isang bodega malapit sa airport. Bago pumunta upang iligtas si Kathy, agad na inalerto ni Harry si Jones tungkol sa sinasabing warehouse. Pagdating ni Harry sa bodega, nagpanggap siyang nandoon siya para sunduin si Kathy matapos itong manalo sa auction kanina. Sa kasamaang palad, ang kanang kamay ni Rich na si Martin ay tumangging papasukin si Harry at sinabing kailangan niya ng pahintulot mula kay Rich. Nagpanggap si Harry na malapit na kaibigan ni Rich at may permiso siyang kunin ang napili niyang babae. Naniwala si Martin sa mga sinabi ni Harry at pinahintulutan siyang kunin si Kathy habang kasama ang isa sa mga goons. Nang makita ni Kathy si Harry sa lugar, hindi sinasadyang tinawag niya siya sa pangalang coach na umalerto sa goons na kilala nila ang isa't isa. Nang wala ng ibang choice, napilitan si Harry na lumaban, kung saan madaling natalo ni Harry ang lalaki, at agad na isinugod si Kathy at iba pang mga babae sa underground area. Sa kasamaang palad, hindi inaasahang nagpakita si Rich upang idiskaril ang plano ni Harry, at inutusan si Martin na ilipat ang lahat ng mga batang babae sa holding room. Pagkatapos ay itinutok ni Rich ang kanyang baril kay Harry, at matagumpay na na-corner ang wrestling coach. Bago pa mapatay ni Rich si Harry, dumating si Jones at ang kanyang police team sa pinangyarihan, at nagpaputok sila ng ilang round upang pigilan ang mobster boss. Sa huli, matagumpay na nailigtas ni Harry at ng mga pulis si Kathy at nalantad ang sindikatong gumagawa ng human trafficking. Sa kabilang banda, natuwa si Harry nang makitang ligtas na si Kathy at makakasama na niyang muli si Linda na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang anak. Sa huling eksena, ipinaalam ni Jones kay Harry na meron siyang kaso at gusto niyang tulungan siya ni Harry at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.